Handa nang ibigay ang subsidiya o tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng taas singil sa produktong petrolyo. Ayon sa Department of Agriculture, nakatakda na itong ipamahagi 2 linggo mula ngayon. May report si Elijah Canlas. Tinatayang mahigit 100 milyong piso ang agarang ipapamahagi ng Department of Agriculture bilang fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Yan ang tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa para maalalayan ang naturang sektor para kahit papano'y maibsan ang kanilang alalahanin. Nakahanda na ang 50 million pesos para sa mga mangingisda kung saan 5% nito ay matatanggap nila bilang voucher at ang 75% naman ay ipapasa sa kanilang mga card. Inaasahang makatatanggap naman ng 5,000 piso ang bawat magsasakang pasok sa pamantayan ng kagawaran, samantalang 3,000 piso naman ang halagang inaasahang maipamahagi sa bawat mangingisda bilang tulong sa petrolyo. Magsisimula naman ang paglalabas ng 50 million pesos subsidy para sa mga magsasakang nakarehistro sa BFAR sa loob ng susunod na 2 linggo. Inaasahan ng kagawaran na mas hihigit pa sa 15,000 magsasaka ang mabibigyan ng nasabing tulong na pinansyal. Nakabatay ang paglalabas ng ayuda sa Department Circular number 45 at 32 para matiyak na maaabot nito ang mga benepisyaryo bago ang anihan. Minamadali na rin ang pamahalaan ang pagsasaayos ng tulong na ito para hindi maapektuhan ang produksyon ng pagkain sa harvest season. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran para sa posibleng paggamit ng 10 bilyong pisong calamity fund kung sakaling magtagal pa ang krisis sa petrolyo. Pinapalakas din ang kagawaran ng paggamit ng organic at biofertilizers sa halip na synthetic upang mapanatili ang balanse ng kita ng supplier at ng magsasaka. Nagpapasalamat naman ang Department of Agriculture sa Department of Energy dahil sa paglimita nito sa pagbebenta ng gasolina upang maiwasan ang agarang pagkaubos ng supply. Namataan naman na 8 hanggang 10% pagtaas sa presyo ng karne at isda dahil sa logistics at transportation cost ng mga feeds. Sa kasalukuyan ay nananatiling stable pa o walang paggalaw ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayon pa sa DA, nasa negative territory pa ang inflation sa bigas, ngunit posibleng pumasok na ito sa positive territory sa mga susunod na linggo. Sinigurado ni De Mesa na hahabulin ang mga mananamantala sa sitwasyon sa pamamagitan ng mga established na batas. Definitely meron naman tayong mga naka-establish na batas ngayon, lalo na yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. At kung merong makikita na profiteering, hoarding, especially doon sa dalawang aspeto na yun, sa profiteering and hoarding, definitely hahabulin sila ng DA at ng buong gobyerno na huwag sila mananamantala, lalo na ngayon panahon ng krisis. Sinigurado ng kagawaran na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay para matiyak na hindi magkukulang ang supply ng pagkain sa kabila ng hamon ito sa transportasyon. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.